What's up mga suki? Panibagong araw, panibagong balita. Gusto ko lang pong i-share itong trending ngayon kay Lacson at kay Senador Marcolita. Dahil kung napapansin nyo, hindi naman si Senator Lacson yung tinatanong ni Senador Marcolita patungkol po dito sa bahay kung sino yung may-ari. Dahil masyado po ito si Lacson defensive. Kung napapansin nyo po, siya po yung sumasagot sa tanong ni Senador Marcolita sa dalawang witnesses na inaharap sa hearing. Iwatch na lang po natin mga suki at pakicomment po kung ano po yung masasabi nyo dito sa video ito. Kung bakit po si Senador Lacson yung sumasagot, may tinatakpan po ba siya sa kung sino yung may-ari ng bahay? I-watch po natin mga suki. To the Diskaya Romualdez issue, then we'll excuse them already. Mr. Chair, gusto ko sanang magtanong lang sana sige, kung go ahead. papayag ka. Of course. Yung tungkol dun sa Tamarid House sa South Forbes, yung binabanggit mo kanina, di ba? And then you were asking for some parang leeway in terms of a few days para i-vacate ninyo because you're not yet ready with all the things that you need to move out, di ba? Sino yung may-ari ba talaga nung bahay na yon? Your Honor, hindi po kami aware kung sino po yung owner mismo, but we are... I will answer that. Ang mayari po dati, Doris Magsaysay Ho. And you were there as what? May tenant kasi si Doris Magsaysay Ho na sila nakatira, silang staff. So nung nabenta, existing pa yata yung lease contract, so hindi sila umaalis. Pero pinipilit silang umalis nung bagong owner. And allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi mo kanina? Yes. At referring to Diskaya? No, based on documents, yung bahay na ibenta sa isang corporation, Golden Peasant Holdings Corporation. Incidentally, the major stockholder, also used to sit in the board of at least two corporations associated with the former speaker. Ito yung Benguet Corporation. I think mining yata ito. Yung isa yung may joint venture sa ABS-CBN. Dito yung pangalan. Teka. Romualdez something. So, and another one, I think Mark Venture something, at saka treasurer siya doon sa, yun nga, yung media company owned by Romualdez, kasi Romualdez Media something, na may joint venture sa ABS-CBN. So, yun ang association. So, no, we're not trying to implicate the former speaker, Hindi tayo nagtatarget dito. Dumating lang sa ating attention, but we cannot disregard because sabi ko nga, there were persistent reports na ang initial information nga sa pangalan ni Diskaya na or kay Diskaya na ibenta. So it appears now na hindi totoo kasi ang naging role lang allegedly ni Carla Diskaya, yun nga, dumating siya doon February or January at sinasabihan sila, umalis na kayo dyan. So yun lang ang pinagtataka natin. So hindi naman ito enough to implicate or to implead the former speaker. But this is something that the OJ or the ombudsman or the ombudsman can follow through. We are only providing a lead for whatever it is worth. Yun lang ang purpose dito. Because if you really want to go after the so-called, sabi nyo nga, wag yung sapsap at saka mga dilis, hanapin yung malaking isda. And this is the direction that we are taking.
But I repeat, hindi ito enough, itong information is not enough to implicate, not even implicate the former speaker. This is just, we may just consider this as a lead. O ayan mga suki, ano po yung masasabi nyo dito sa video ito? Na parang halatang si Senador Lacson may pinagtatakpan dahil siya po ang sumasagot sa mga tanong ni Senador Marcolita sa dalawang witness na hindi naman siyang tinatanong ni Senador Marcolita kung sino yung may-ari ng bahay na yun. Pero siya po yung sumasagot. Paki-comment naman po mga suki kung ano po yung masasabi nyo dito sa paghihiring na ito na nahahalata si Lacson na parang may tinatakpan. Ingat po tayo lagi mga suki. Masalam.